Kamusta mga kababayan? It's another beautiful day. And as always, sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Doon sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin ng mga trabaho dito sa Canada, ano nga ba ang mga available? Eto, doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho bilang housekeeper, welder, butcher, swine technician, mechanics, yan po yung mga available na jobs sa ngayon. Now for the links kung saan kayo pwede mag-apply, ilalagay ko po sa description ng video ito. Pakibasa na lang po, or mag-leave na lang po kayo ng comment below, and sagutin po natin yung inyong mga katanungan. And kamusta na ang inyong mga applications? Balitaan nyo po ako. So para malaman natin kung ano na ang progress ng inyong pag-a-apply. Kayo ba ay papunta na dito sa Canada? Or kahit hindi man sa Canada mga kababayan, papunta na ba kayo sa ibang bansa? Sa ibang bansa ba kayo dinala ng inyong tadhana at hindi dito sa Canada? Kasi marami naman pong options eh. Bukod dito sa Canada, may US, di ba? Baka gusto nyo sa USA, baka gusto nyo sa United Kingdom, sa Greenland, di ba? Kung saan tayo dalhin ng ating kapalaran, di ba? Doon tayo, mga kababayan. And doon sa eto kasi may mga nababasa ako minsan na comment ng mga kabayan natin na hindi daw sila matanggap sa trabaho. Ano nga ba ang dahilan? Bakit hindi kayo matanggap sa trabaho? Kasi nagsasabi sa akin, ang dami ko na pong sinubmitan ng resume ko, ang dami ko na pong inapplyan, hanggang ngayon hindi pa rin po ako natatanggap. Ano po ba dapat kong gawin? Scam naman yata yung Canada eh. Hindi po porke hindi kayo matanggap sa trabaho ay scam na. Ngayon, kailangan nyong alamin, una, assess nyo sarili nyo, kabayan. Diba? Kasi kung halimbawa, dami mo nang pinagsubmitan ng resume, dami mo ng agencies na pinagsubmitan ng resume, sinubukan mo na rin mag-direct hire, hindi ka matanggap, eh sino kaya may problema? Yung agency kaya? Yung mga employers kaya na pinagsasubmitan nyo ng resume? O baka naman kailangan mag-reflect tayo, kabayan. Tingnan din natin sarili natin. Ano bang dahilan bakit hindi ka matanggap? Kasi baka naman nagsubmit ka nga ng resume, eh kung saan ka na nagsubmit, kahit hindi ka qualified. Yun po yung napaka-important na kailangan nyo malaman sa sarili nyo. Qualified ka ba sa trabaho na ina-applyan mo? Meron ka bang extensive na work experience na related do sa trabaho na ina-applyan mo? Kasi baka naman mamaya hindi naman related dun yung experience mo. Minsan nga may nabasa pa akong comment eh. Nag-submit daw siya, sabi niya janitor na nga lang yung aking na-applyan, di pa ako natanggap. Yun na nga mga kababayan eh, di ba? Sinabi mo pa janitor lang. Eh kahit pa po janitor yung inyong pinag-a-applyan na trabaho, may requirements din po yan, mga kababayan. Hindi po porke halimbawa sabihin na natin maganda ang posisyon mo sa Pilipinas, maganda ang iyong occupation sa Pilipinas, eh kumbaga gagawin mong stepping stone yung pagiging janitor na hindi naman related sa iyong trabaho. Kasi kailangan qualified din po kayo dyan. At huwag nyo pong nilalang yung occupation na yan, mga kababayan. Una, malaki po ang sahod niyan dito sa Canada.
So, may qualifications po. Alamin nyo kung kayo ay qualified. Meron naman iba na nag-a-apply. Ang sabi naman nila sa akin, qualified naman daw sila. Pero hindi pa rin sila natanggap. Ayun na nga, kabayan, di ba? Qualified ka na. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Tapos hindi ka pa rin matanggap. Bakit kaya, di ba? We have to assess, alamin natin, i-evaluate natin sarili natin. Kasi meron ding kabayan natin na nag-share sa akin ng kanyang experience. Umabot daw siya do sa third interview, kabayan, di ba? Tapos do sa third interview niya, doon pa siya hindi natanggap. Kaya parang feeling niya, down na down siya sa sarili niya. Kasi po minsan ganito yan minsan yung ina-apply natin trabaho, ang kailangan nila 3 lang. Pagpalagay na 100 kayo nag-apply dun, hindi naman yung buong 100 matatanggap dun. Kahit pa sabihin natin qualified lahat, pare-parehas, pantay-pantay ng experience, ang kailangan nga lang 3 So kung kailangan lang 3, paano yun, kabayan, di ba? So meron talagang hindi matatanggap sa trabaho. Kahit pa sabihin nating qualified kayong 100 na nag-apply doon, kung on demand, kukunti lang. Minsan po kasi ganun yung demand talaga, konti lang. Pagpalagay na 50, kahit pa sabihin mo 50, sa 50, 100 na nag-apply, 50 doon ang hindi matatanggap, automatic na yun. Sigurado na yun na 50 hindi matatanggap doon. Kahit pa sabihin mong pare-parehas kayo ng experience. Ganun talaga, di ba? Kaya nga yung iba sinasabi nila, kung para sa'yo yun. Meron nga, isa lang ang hinahanap. 100 na nag-apply. Isa ka dun sa nakapasok, diswerte mo, di ba? Nakapasok ka sa 100 na nag-apply, isa lang May mga ganyan na instance na talagang isa lang ang kailangan, tapos yung isa nakapasok di yung isa ng sinwerte. So yung 99 hindi natanggap, di ba? So maaaring ganun. Dahil sa kukunti ang demand, marami nag-apply. At maaari din na sa way natin ang pagsagot. Kasi kung hindi ka natanggap doon sa third interview, baka may mas magandang sinagot yung kasamahan mo na nag-apply din sa trabaho, yung nakasabay mo. Baka mas maganda yung sagot niya kaysa sa sagot mo. Kasi sa interview po, marami po na-uncover dyan sa interview sa way ng pagsagot natin. Kahit minsan pa napakagaling mong sumagot, napakagaling mong mag-English, maaaring hindi ka pa rin matanggap. Kasi lahat yan kino-consider pagka ini-interview pati body language mo, pati yung panunuot mo, yung iyong dress, yung iyong attire nung ikaw ay in-interview, isa pa yun. Baka nung in-interview ka, kasama po pati yung amoy, kabayan. Kung amoy mo pa lang na turn off na yung nag-i-interview, maaaring hindi ka tanggapin, di ba? Minsan kasi hindi mo naman maiwasan, di ba? Sumabit ka sa jeep, sumakay ka ng LRT, siksikan, pinagpawisan ka. Pagdating mo sa interview, hindi mo na alam kung anong amoy mo, di ba? Maaari doon na turn off yung iyong nag-interview. Sabihin nyo sa akin kung nag-iimbento tayo, totoo po ba yan o hindi? Kasi may
may mga underlying circumstances kung bakit hindi tayo natatanggap. Di ba? Kahit pa sabihin mo, confident ka sa sarili mo na matatanggap ka, yun na nga minsan eh. Kung kailan ka overconfident, dun ka pa hindi natatanggap. Minsan naman, may in-interview, hindi ganun kagaling mag-English, balok-baluktot ang English niya, di ba? Siya pa yung natanggap. Eh bakit ganun? Ba't may mga instance na ganun? Di ba? Kaya it all boils down to this: to have a self-assessment of yourself. Tingnan mo sarili mo. Bakit ka hindi natanggap sa trabaho? Evaluate mo. Improve. Laging ganun. Lagi tayong mag-improve. Diba? Huwag natin sisihin. Sino sisihin natin kung hindi tayo tinanggap sa trabaho? Yung nag-interview sa atin? Yung employer na pinagpasahan mo ng resume? Yung agency na pinag-applyan mo? Sasabihin mo, kasi mataas ang qualifications nila masyado. Eh ganun po talaga, mga kababayan. Tinataasan nila yung qualifications para, kumbaga, minimum yun eh. Minimum na qualifications nila eh. Minsan nga hindi naman ganun kataas yung qualifications eh. Pero we have to be qualified anyways, di ba? Ano man yung kanilang ilagay doon, ano man yung kailangan nila. Kung kailangan ng 3 years of work experience, eh most probably kailangan talaga nila ng 3 years of work experience na related doon sa trabaho yun. So check yourself, kabayan. Huwag nating isisi sa mga agency, huwag nating isisi sa employer, huwag nating isisi doon sa nag-i-interview. At hindi ko rin naman sinasabi na sisihin nyo sarili nyo, kundi i-assess nyo, i-evaluate nyo sarili ninyo, and then you improve from there. Or baka naman talagang hindi para sa'yo din, kabayan, di ba? Mahirap din naman kasing ipilit sometimes. Ipinilit mo nga, eh pagdating mo naman dito sa Canada, nakapasok ka. So okay, nakapasok ka. Ngayon, nandito ka na sa Canada, nakapasok ka doon sa trabahong in-applyan mo. Nung nakapasok ka na sa trabahong in-applyan mo, reklamo ka naman. Sabihin mo, ay, ganito pala dito. Ganito pala ang buhay dito sa Canada. Alam niyo po, sa susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan. Yung mga iba't ibang buhay dito sa Canada, iba't ibang buhay ng OFW. Kasi iba't ibang buhay, iba't iba po kasi ang kapalaran natin, mga kababayan. Okay, sandali lang, may tumatawag sa akin. Hello my friend, how are you? How are you doing? Good. I'm on my work to work. You see what? I'm on my way to work. Okay. Yeah, I'm just driving. Work now. I'm leaving for university. Okay. Yeah, so maybe you get to work by 12. Yeah, I'll be there by 12. Okay, yes. Call me to know if it's ready so I can stop by and pick it up. Okay, I'll do. All right. Yeah. Give us everything back. Yeah, I will check it first if everything's good before I call you. Okay. Okay, yeah, sounds good. All right. Okay. Okay. Bye. May tumawag sa akin client namin na pina-service yung kanyang sasakyan. Okay, so yun lang mga kababayan. Sabi ko nga, sa susunod na pagkakataon, pag-usapan natin ay tungkol sa iba't ibang buhay, iba't ibang mga experiences dito sa Canada. Kasi just to give you a hint, mga kababayan, may kanya-kanya tayong mga experiences. Maaaring yung iba, nasi-share nila is their negative experience dito sa Canada. Maaari naman yung iba ay positive ang experience. Laging dalawa po yan.
It's either positive or negative. Kahit saan ka pong bansa mapunta, kahit hindi ka pa umalis ng Pilipinas at nasa Pilipinas ka, may kanya-kanya tayong life experiences. Maaaring positive, maaaring negative. At kung ano man yung sinashare ng mga tao about their experiences, one thing that I can tell you, their experiences is unique. We have our own unique experiences. Yun lang masasabi ko for now. Abangan nyo yan sa susunod na pag-uusap natin, mga kababayan. Until next time, I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.